Dominated ng dalawang malalaking media network ang TV station sa Pilipinas, syempre kilala na natin ang GMA Network at ABS-CBN Broadcasting Corporation. Ang hindi alam ng marami sa atin na, bukod sa dalawang malalaking media network na ito ay may isa pang malaking radio network sa Pilipinas. Walang iba kundi ang MBC, o Manila Broadcasting Company ng pamilya Elizalde, na pinangungunahan ng tinaguri ang Radyo King na si Mr. Fred J. Elizalde. Ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kauna-unahang pribadong himpilan ng radyo sa Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Sa mga batang 90s na naging libangan ang mga drama sa radyo, ay tiyak na natatandaan mo ang mga boses na ito. Ito po, ang kasaysayan sa mga liham sa inyong tiyageri. Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Kung bago ka pa lang sa ating channel, at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang bell icon, para lagi kang updated, pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Unang lumabas ang DZRH bilang KZRH noong ika-15 ng Hulyo taong 1939, matapos na itatag ni Samuel Gatses, ang may-ari ng H.E. Hickok Company, isang department store na nakabase sa Escolta, Binondo, Manila, kung saan si Hal Bowie ang unang tagapagbalita ng istasyon KZRH, na nagbo-broadcast gamit ang frequency na 650 kHz na may lakas na 1,000 watts, at naging ika-4 na komersyal na istasyon ng radyo sa Pilipinas. Ang mga broadcast sa radyo ng KZRH ay nakasentro sa musikal, iba't ibang palabas, comedy skits at maiikling newscast. Noong panahong iyon, ang mga broadcast ng KZRH ay nasa wikang Ingles. Sa panahon ng pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, kinuha ng mga tropang Imperial Japanese ang mga istasyon at ang KZRH ay binago ng pangalan na PIAM, o Philippine Islands AM, na naging kasangkapan para sa propaganda ng ikalawang republika. Ang KZRH din ang unang nagpahayag ng pag-atake ng mga Hapon sa Pearl Harbor. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, binili ng magkakapatid na Elizalde na sila Fred, Mike at Don Manolo Elizalde ang KZRH at KZRC. Sa tulong ng station manager na si Bertrand Silan, inilipat ng KZRH ang operasyon nito sa Insular Life Building sa Plaza Cervantes. Noong Hunyo taong 1946, itinatag ng mga Elizalde ang pioneer na network ng radyo sa bansa, ang Metropolitan Broadcasting Corporation, na sa kalaunan ay kilala bilang Manila Broadcasting Company, kasama ang KZRH bilang punong istasyon nito. Noong 1948, pagkatapos ng internasyonal na komperensya ng telekomunikasyon sa Estados Unidos kung saan binago ng Pilipinas ang unang titik nito na letrang D, nahudyat ng paghihiwalay sa American Broadcasting Nilo. Nagudyok ito sa KZRH na baguhin ang call sign nito sa DZRH, at pinalawak ito sa mahigit 30 istasyon sa buong bansa sa medium wave at shortwave frequency. Sa parehong taon, inilunsad ng MBC ang kapatid nitong istasyon sa Maynila, DZMB at DZPI. Noong 1972, nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar, pansamantalang isinara ang DZRH sa loob ng ilang buwan. Ito ay muling binuksan ngunit sa ilalim lamang ng mahigpit na censorship ng pamahalaan. Taong 1978, inilunsad ng DZRH ang Operation Tulong, isang social-civic organization na tumutulong sa mga tao sa oras ng pangangailangan.
Sa huling bahagi ng dekada 1970, ang DZRH, na nakikipagkompetensya sa ibang mga istasyon, ay nagpalabas ng 18 programa na drama sa radyo sa loob ng 9 na oras araw-araw. Noong Pebrero taong 1986, sinakop ng istasyon ang kontrobersyal na snap elections at ang sumunod na People Power Revolution na mapayapang pinatalsik si Pangulong Marcos at naupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Corazon Aquino. Noong 1988, lumipat ang DZRH mula sa dating studio sa Navotas City at Quezon City patungo sa bagong lokasyon ng studio sa FJE Building Esteban Street, Legazpi Village, Makati City. Noong 1991, ang veterano ng radyo na si Joe Tarok ay sumali sa istasyon, kung saan siya ang nagho-host ng Damdamin Bayan na ngayon ay ang pinakamatagal na programa sa public affairs, gayon din ang isang morning newscast. Bukod sa pagiging newscaster, naging station manager din siya, at kalaunan, senior vice president hanggang sa kanyang kamatayan noong Setyembre taong 2017. Magandang umaga po sa kanila mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 25, 1988. At ngayon sa mga ulo ng mga pinakamahalagang balita. Kinapanayam ni Tarok ang mga tao tungkol sa politika, pati na rin ang mga naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Isa din si Tarok sa top rating news anchor sa radyo. Mga kaibigan, sa bihirang pagkakataon, panauhin po natin ngayong umaga sa ating palatuntunan. Wala pong iba kundi ang kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Pangulo. Noong 1994, bilang bahagi ng kanilang ika-55 anibersaryo, inilunsad ng DZRH ang sarili nitong satellite radio broadcast sa buong bansa na umabot sa 97%. Kaya ang slogan ay, One Nation, One Station na nilagyan ng na-upgrade na 50,000-watt solid-state digital transmitter. Ang ilan sa mga naging broadcaster ng DZRH ay sila Jay Sonza, Ray Langit at Kaluwi Beltran. Noong Hulyo taong 2002, ang DZRH, kasama ang iba pang mga istasyon ng MBC, ay lumipat mula sa FJE Building sa Makati, sa kasalukuyang mga studio nito sa MBC Building, CCP Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City. Noong Oktubre taong 2007, muling nakipagsapalaran ang DZRH sa pagsasahimpapawid sa telebisyon sa paglulunsad ng TV Natin na pinalitan ang pangalan ng DZRH Radiovision noong 2008, na pinalitan ng pangalan na RHTV noong 2009 at DZRH News Television noong 2013. Ito rin ang unang cable channel na nag-broadcast sa pamamagitan ng Facebook Live sa pamamagitan ng pag-mirror ng live stream ng DZRH News Television sa mga server ng Facebook. Ang programang 2x2 sa DZMM sa istrenta nila Anthony Taberna at Jerry Baha ay lumipat sa DZRH noong ika-31 ng Agosto taong 2020. Ang 2x2 ay mapapakinggan mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.